Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Tarong persona arestado duman sa partibismo kanda siyudad kan Irigan ninulikan pagpalya na day mag-atender sa bista kan korte. Wanted persona duman sa partibismo kanda Banuan kan Tigawon Camarines Sur na dakop kan mga autoridad. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, traffic accident nangyari naman sa Banuan kan Gua Camarines Sur. Huli man kan na laga-laga na ido. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Port Regional Consultation kan National Broadband Plan sa irarom kan Administrasyon na Marcos isinagibo digdi sa Bicol Region. Mayupa kan mga barata sa lado lokal implementasyon kan Project Lawa asin man na binhi kan DSWD sa Kabikulan nagpapadagos sa manlain-lain ng mga probinsya kan Bicol Region. Kaugma Festival 2024 masikad na sa aga, mga programa pinaluwas na. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kampyon na ninda kasilagan alagad kadakol ninda mga pinagtatago bandera kan mga opisyalis sa lauga mismo kan siyudad subuot kanaga ang pagiging kampyon nin kasilagan alagad ang mga taganaga naghapot kun totoo anasambit ng bagay ang pagiging silagkan sa rong gobyerno dapat gabus pega lalantada sa lado mismo kan publiko na iling ang kadairo kan sarong gobyerno asin na mayo subot nin pigtatago alagad base ini digdi sa laog kan siyudad kanaga garuda ini dai subuot na iling sa laog mismo kan presenting administrasyon ni Mayor Nelson Ligasyon kadakol subuot ni mga issue na dain na ilaluwas sa transaksyon kan lokal na gobyerno urog na ang transaksyon na involto subot ang pangkakwarta kadaklan sa mga impormasyon sa website kan na siyudad kanaga dapat na ilingkan publiko anda daiman na ibabalangibog asin day na ipapaluwas ang impormasyon apektado ang atake sa lado kan internet sa parte mismo kan siyudad urog na ang aligasyon na pinag-aatubang unyan kan lokal na gobyerno kunda iya nagkukuriyat ang surat na pinagapadaran ni Vice Presidente Leni Robredo mayo nin pagkasabot umaaraman ang mga taga-siyudad kanaga na subuot igwa na pala nin mga nangyayaring mga anomalya sa laog mismo kan naga
anda resulta mismo kana investigasyon kana konseyo asin man kan Naga City People's Council patapos kana grupo kana Commission on Audit anda pinaghagad kana konseyo kana syudad Canaga alagad na reparo na sagkod ngunyan dai pa lamang nagpupuon ang nasambit na nga investigasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal isinagibo ang ika-4 na Regional Consultation kan National Broadband Plan 2.0 kaanda Department of Information and Communication Technology DICT sa irarman kan Administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dumanda ginibo sa parte mismo kan syudad kan Legazpi sa opisina regional kan DICT kasud mga aldaw ini ana pinagapartisiparan kan mga miyembros kan lokal na gobyerno, ahensya kan gobyerno, private sector asin nagkapira pang mga estudyante gikan mismo sa manlain-lain na probinsya kan Bicol Region sigun sa National ICT Planning Policy asin man Standard Bureau of Director Maria Victoria Castro ana NBP 2.0 ana pagabugtak nin mga fiber optic cable asin na wireless technologies tangani man na mapakaray ang rikas kan internet sa laog mismo kan na riyon subuot target kani na makamtan anda 300 Mbps average download internet speed asin da pinaglalauman na maikukonekta sa internet ang abot sa 7 milyones na mga Pilipino taon na 2028 sa record kan DICT o minabot lang sa sanggatos na MBS ang average sa download speed digdi sa intirong Pilipinas mantang igwaman nin 35% o katumbas kan 40 milyones na mga Pilipino ang nagagamit kan internet kan 2023 basado mismo ki DICT Bicol Regional Director Rachel Anda Grabador. Makakatabang ana NBP 2.0 sa riyon dinulita per meaning tinatamaan kan manlain-lain na nakalamidad arog kan bagyo marika subot an emergency response asin tulos na matatawan ni atensyon na nangangaipo kuning kaso makusog ang signal kan internet digdi sa Kabikulan madurar anasambit ng aktibidad pon kasudma sa laog din tulong aldaw kon sa inda ini ginatus na mga partisipante ali sa mga manlaylay ng mga sektor kan gobyerno asin pribadong sektor kabali na ang mga estudyante ada nagkaigwan ng pagkakataon na makipagdiskusyon sa lado kan seminar asin workshop na may pagkasabot sa pagpapakusog kan serbisyo kan internet sa intirong Kabikulan mantang inot ng isinagibo ang regional consultation kan NBP 2.0 duman sa parte mismo kan Pampanga, Tacloban, asin man Zamboanga sigun man yan sa payag kan direktor kan DI o kan DICT sa Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal 150 na mga jóvenes nagkabaradusan na pagkatapos kan pandemic sa report ni Boyet Paderes. Padagos na ikinakahandal kan Commission on Population ang paglangkaw kan bilang kan mga jóvenes na nagkakabaradusan. Sinabi ni Maylin Giray, Acting Division Chief kan Knowledge Management and Communication kan Commission on Population na poon kan pandemya kan COVID-19. Naglangkaw ang adolescence pregnancy sagkod sa 150,000 poon sa bilang na 22,000 ang kaso kan repeated pregnancy. Iniiyo ang bilang kan mga bados na nagkakaperang beses na nababados sa hubi na edad. Sigun kay Kiray, bagaman may faktor ang pandemya, igwang base din sa bilang na ini ang uray kultural sa kaugli ang Pinoy. Ipinapakasal o pigsasaro sa sarong-harong ang mga nababadusan. Kaya nagkakaigwa kan arog kaining senaryo. Ang mga may edad 13, 14, 15, ang perming nakakamati kani asin ang nakakatakot. Mga senior citizen ang nakakabado sa mga ini. Para sa BBS News, Boyet Paderes.
BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos kunyan ang implementasyon kan proyektong Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for a Poor Project o ang pinag-aapod na Project Lawa and Binhi sa manlain-lain ng mga probinsya kan Bicol Region. Isinalang sa Cash for Work CFW o Stage 2 ang implementasyon kan sinambit ng proyekto ana abuton sa 2,000 na mga partner beneficiaries gikan sa mga banwaan kan Magallanes, Castilla sa Sorsogon, Pandanda sa Karamuran sa probinsya kan Catanduanes, sa banwaan kan Batuan, asin na Baludban duman sa probinsya kan Masbate. Nababanga sa duwang kategorya ana CFW inot na ana pagsagibok kan pinagapod na water system o water harvesting facilities, asin man pangangaipo kan lakdang kan communal gardening. Sigun sa DSWD sa Kabikulan na inot nang nagpasairarom ang mga benepisyaryo sa tulong aldaw na pinag-aapod na Cash for Training o ang pinag-aapod na CFT na partikan sa indang orientation tangani man na matauanin na kaaraman asin kapasidad sa saindang preparasyon sa mga gigibo na mga proyekto. Sering man padagos man ang pagsasagibok kan mga personay kan DSWD Bicol kan pinag-aapod na CFT sa manlain-lain ng mga munisipyo kabali na ang mga programa na itinutulod kan sa indang opisina sa paagi kan pinag-aapod na proyektong Lawa at Binhi. Matatawan kan pinag-aapod na Cash for Training asin Cash for Work ana mga parauma asin man vulnerable sectors na apektado kan El Nino o beto kani na mas pang mapakusog ang adaptive capabilities kana mga tios na mga vulnerable sa mga pamilya sa panahon kan tag-alang asin na digdi matawanin na tensyon ang epekto kani sa pinag-aapod na food security asin kakapusan kan tubig bunga kan El Nino. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sobra sa 1,000 kaso rog caps tinawanin medalya sa report ni Daryl Banyas. Inutan ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang pagtaunin medalya sa sobrang 1,000 kasurog caps gikan sa PNP Bicol matapos maasigurar ang kaligtasan asin man seguridad kan publiko sa mga nakalis na darakulang pagtiripon siring man selebrasyon digdi sa Rion. Nagresibinin medalya nin pag-umaw ana sa 1,282 na mga personnel kan PNP Bicol tangarig na midbidon ang sa indang dedikasyon asin obligasyon sa pag-asigurar kan katuninungan sa Rion. Ini matapos nagibuhon ang mahiwasan na deployment asin man inspeksyon kan mga security personnel sa selebrasyon kan Magayon Festival, Bicol Loco Festival, Rodeo Festival, asin iba pa kan nagtalikod na bulan. Nagsarong pwersa ang PNP Bicol asin ang mga lokal na gobyerno sa maugma asin trangkilong pagselebrar sa Rion. Segon kay Regional Director Dizon, higot ang naging presensya asin security operations kan mga kapulisan sa mga sinambit ng selebrasyon. Piga paplano man kan PNP ang paggamit nin mga makabagong teknolohiya asin kagamitan arog kan drone patrol sa mga operasyon sa panahon kung may pagtiripon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, puminako na sa 60 ang kaso kan mga naulakitan na kan kasong pertusis sa Rion na Bicol. Iyan basado yan sa pinakauring impormasyon na pinagpalawas kan Department of Health DOH sa Kabikulan o ang pinagapod na Department of Health Bicol Center for Health Development. Iyan poon kan bulan kan Enero sa kudnang 18 kan bulan kan Mayo 2024. Sa datos kan Department of Health Bicol CHD,
Egwanin 24 ang nai-record ning kasong pertusis sa probinsya kan Albay, 20 man sa probinsya kan Camarines Sur, 13 sa Sorsogon, 3 man sa probinsya kan Masbate, mantang Mayo man na nai-record kan nakakaulakit na helang sa probinsya kan Camarines Norte asin probinsya kan Catanduanes. Kadaklan sa mga kaso nagi-edad ninda sarong bulan sagkod ng 75 anyos ang edad o pinakagurang, mantang 2 pasyente sa mga naitalang helang gikan sa probinsya kan Camarines Sur, Masbate ang nagadand ninhuli man kan helang na pertusis. Higot ang pangapudan ngunyan kan Department of Health sa kabikulan sa publiko na ugalion ang tamang paghugas nin kamot asin na pagsulot nin mga face mask tanganing maiwasan na maulakitan kinasambit ng helang paragos na nagsasagibon nin paagi asin mga lakdang ang Department of Health sa kabikulan tanganing mapugulan ang paglangkaw kan kaso kan pertusis sa Rion Bicol kabali na digdi ang pagpapakusog kan pinagapon nindang vaccination program laban sa helang na pertusis. Iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. 35 anyos na persona nahampang sa 2 kaso ni na anti-trafficking in person duman sa probinsya kan Masbate, nadakop dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Mike Gravito sa report. Dawa na gani haloy na panahon na nagtago-tago sa matakan mga autoridad sa Karsel Mangararay, Dagos na buminagsak. Ang saroga 35 anyos na paraoma na naatubang sa kasong anti-trafficking in a person, 2 counts duman sa probinsya ni Masbate matapos na ini ang maramanan dyan sa Badaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report kikan sa PNP Pamplona, alas 4:45 ng hapon kasudma sa Zone 2, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, kan iserbi kan mga tauhan kan Pamplona Municipal Police Station, kaibahan ang mga kabuhan kan Mobo Municipal Police Station, Masbate Police Provincial Office, ang mandamiento de arresto na ipinagpaluwas ni Honorable Eva Sorbito Alba, Presiding Judge kan Regional Trial Court Branch 48 duman sa Masbate City kontra sa persona kan sarong pinagapod na si Gina Saltero, residente kada barangay Balatukan, Mobo, probinsya kan Masbate. Ang nasambit ng paraoma ang naatubang sa kasong 2 counts kang paglapas sa Republic Act 9208 o mas bistado sa apod na Anti-Trafficking in Person Act of 2003, Mayo ng piyansa na ipigil Commander Anwes para sa iyang temporaryong libertad. Ano man oras mo yan aldaw, ang nasambit na persona ang nakatalan ibiyahe, pagalit dyan sa Pamplona, papasiring duman sa probinsya nin Masbate. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kanda sa tuyong mga barata sa lado lokal, 4 na persona ang kumpirmadong nagadanda matapos ang nangyaring banggaan ng motorsiklo duman sa Barangay kan San Isidro kan malilipot sa probinsya kan Albay. Kasudma, pinagkumpirma riyan kan malilipot Municipal Police Station na nagkaigwa kan pinagapod na head-on na collision ang naging kausa kan na aksidente sa pagkakagadan kan 4 na mga persona. Pareho marikas ang pagpapadalagan kan 2 involtong motorsiklo na nagresulta kan na pagkakaigwa rin baranggaan kan mga ni sa tinampu na tulos nindang ikinagadan on the spot sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Basado sa inisyal na investigasyon kan malilipot Municipal Police Station na ansaro na nakalunad sa motorsiklo, 35 anyos residentes kan Tabaco City, mantang ana nakabanggaan kaniya 29 anyos na residentes man kan da Barangay kan Santa Teresita kan malilipot duman sa probinsya kan Albay. Asin may lunad nin 2 pang persona na nag-iedad 33 anyos asin 43 anyos. Katakod kan bagay na ni ipinagpahayag kan malilipot Municipal Police Station na an 4 na mga imbueltong persona na nagkagaradan sa sinambit ng banggaanin motorsiklo gabus na mamarong ning arak asin tuludigdi an mayo nin sulot nin helmet. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bicol Medical Center saro sa
record nin halangkaw na kaso nin kanser sa mga kababaihan sigun sa DOH Bicol. Report ni Oka Isminda. Nagpabot ng kahandalan ang Department of Health Bicol ning huli naman sa halangkaw na turnout kana mga babae na nadidetect na igwanin na hilang nin na kanser na konsahin na pinagkipo kasugma ang cancer pre-cancer examination igdi sa siyudad nin Naga. Sigon sa Department of Health sa pagi ni Dr. Isaiah Mansilla, nakakahandal subot ang record na ini ning hulitaan Bicol Medical Center ang kabali subot sa duwang hospital na nag-recording halangkaw kan mga babae igwaning hilang na kanser. Kaya again, sinasabi natin is mag-start sa screening at ituloy-tuloy lagi hanggang sa treatment. So kasabay po yun sa mga serbisyong binibigay. Sa datos sir na ng Bicol, gaano ba yung cancer, yung cervical cancer sa Bicol? Ang meron tayong datos ngayon ay galing lamang dun sa dalawa nating DOH Hospital, sa BRTTH or yung Bicol Regional Hospital at sa Bicol Medical Center. Last year, 2023, nakapagtala po tayo ng 150 na kaso po ng cervical cancer. Dun lang sa dalawang hospital po na yun. Sa monitoring po na Parte yan na naging pahayaga ni Dr. Ganda Department of Health sa pagi ni Dr. Isaiah na konsain sa 150 supuot na kaso na nai-record sa duwang hospital ang Bicol Medical Center ang nakarecord ni 99 ni na mga papaing pinagdala sa Bicol Medical Center na nagpag-examine na igwanin hilang na kanser. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagkaigwanin meeting ang Special Technical Working Committees STWC para man sa Phase 2 kan right of way acquisition para man sa Bicol International Airport kasudma duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay magigirumduman kan Marso na na-identifikar o na-identifikar ana 43 na mga residensya o harung ana posibleng maapektaran sa expansion kanda Bicol International Airport na pig-asigurar man ni Arnold Onrubia, ang Provincial Planning and Development Coordinator na matatawan tamang livelihood program ana mga ini sa kolaborasyon sa paagiman kan Provincial Agriculture Office, Department of Agriculture asin man kan Department of Labor and Employment o DUL kun dumanda sa parte kan Bicol International Airport sa probinsya kan Albay. Ada mga parauma, ada dainggayo nagrereklamo sa expansion kanda aerofertua kanda sinambit na nga lugar. Ninulita kay puan kanda gobyerno degdi sa parte kanda probinsya kanda Camarines Sur ana expansion kanda Pili Airport ada padagos sa mismong kinukontra kanagkaperang mga paipal na mga politiko na mayong ginibo kundi kontrahon an marayray na mga proyekto na hatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iba pa niya itong detalles kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mapuon na sa aga anda Kaugma Festival 2024 kon sa ina inigigibon dyan sa Capitol Complex sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Pinaluwas na kan coordinator kan Kaugma Festival ang mga events na mangyayari poon na noodma. Ang Kaugma Festival iyo ang pinakahatis festival sa intirong kinabanda. Sa aga gigibon ang Kaugma and pre-cultural show kung sa ina ini and subuot dadag sa una asin madaralagan gabus asin igwanin walong contingent gikan man sa manlain-lain ng mga banwaan dagos an opening kanda kaugma sa pagkabanggi asin bisita ang mga artista na sinda Yasi Pressman, James Reed, Sering Manda, and grupo kanda Team Manila asin kadakol pang iba
libre an admission, libre an ride, magkakaigwaman kan pinagaapod na Sunset Party, tampok an grupo kan kanya-kanya nga mga banda, overhead asin man na topi, kabali naman an Miss Kaugma, bisita man an mga artista na sinda Enrique Hill, asin dagos-dagos an konsyerto kaanda grupo ninda Rova Daniel Reid o ana grupo kanda banda kanda Santiganda asin manda Ele Buendia oya anda parte kan mga pahayag ni Miss Monique anda coordinator kanda 2024 Kaugma Festival na mapuon sa aga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, libre an admission asin libre man an ride, pwede man mag dara need banig egwanin mga aktibidad para sa gabus na mga pamilya egwa manda nin mga kids area para manda sa mini playground sa duman sa partibismo kanda nasambit na nga lugar. Kasumpay ka na bagay na nin nga puda na ana coordinator ka na Miss Kaugma Festival na dalanon asin makipag-ugma ninuli taan gabus na madadalan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ini gabus libre sa publiko. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, arestado man kan mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP duman sa parte kan na syudad kan Iriga anda sarong persona na dai nakaabot sa pagdangog kan na kaso sa korte. Dinakop kan na mga autoridad anda suspek alas 11:05 nin pagkaaga duman sa market site San Francisco, Iriga City. Grupo kan tracker team kan na Iriga City iyo mismo anda nagdakup sa paagiman kan na suspek na pinagbistong si Susan 57 anyos balo asin sarong market vendor residentes kan na Zona 4 sa Barangay San Francisco, Iriga City. Dinakop ana nasambit ng suspek ning huli kan na pagbalga kan Section 1 kan Presidential Decree 1615 o anda pagpalya kay niya na day mag-atender sa gidigibong court hearing anda suspect piga paluwasan kan mandamiento de arresto ni Honorable Judge Timoteo Ipanga Jr. Ang presiding judge kan RTC Branch 59 duman sa siyudad kan na Iriga mayo nin piyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa temporaryong libertad kan nasambit ng suspetsado. Duman sa banwaan kan Tigawon, Camarines Sur, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police sa paagiman kan tracker team kanda Tigawon, Camarines Sur, anda sarukman na wanted na persona. Alas 11:50 kan inidakupon duman sa barangay kan Kasuna sa Tigawon nga Camarines Sur. Binisto ang akusado na si Cheska, 33 anyos daraga, sarong businessman, residente kan Zona 3, barangay kan Kasuna, Tigawon, Camarines Sur. Duang mandamiento de arresto anda piga serbi kana mga autoridad sa suspek sa pagbalga kan BP 2022 o ang pag-issue kani ni talbuga na chike. Ana mandamiento de arresto pigpaluwas ni Honorable Judge sa Biray Ipundo, ang presiding judge kan Municipal Trial Court 5th Judicial Region duman sa Banwaan kan Gua, Camarines Sur. Fiansa na nagkakantidad 2,000 pesos fix ang kinakatubang kanasambit ng suspetsado. Ang suspek yaon na dinara sa ifatura kan pulisya sa Banwaan kan Tigawon, Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong traffic accident
ang nangyari duman sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Alas 11:25 ni na pagkaaga duman sa Zona 1 Barangay kan Buyo, Goa, Camarines Sur. Ada biktima digdi iyo ana sarunga Mikey Bilaro iya Iglupas, 22 anyos sa soltero, kana sitio Laog, Barangay kan Buyo sa Goa, Camarines Sur. Pinagmamaniyo kani and sa iyang nalulunadan na motorsiklo nga Rose color orange may plate number 355 ERK asin iniyo and gikan na sa saindang residensya pasiring sa poblasyon kan na Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Kana aksidente kaning mabampira ang nagdadalagan na ido sa tinampo kausa tanganing digdi magtaratambling ang nasambit ng tsofer kana motorsiklo. Nagsapo nin manlain-lain na parte nin lugad sa saiyang lawas. Ini anda tulos man napiga dara sa Goa Municipal Infirmary for medical attention. Ana mga miyembros kan Philippine National Police nag-imbestigar sa nasambit ng bagay alagad day na araman kung kisay ang lagalag na ido. Iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pagita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Duwang taon pagkatapos ka na primerong pagbukas ka na Balatas National High School sa laog ka na Siyudad Canaga sa laog kan 2 taon na marikas na pagtalubo ka na iskulahan ninhuli man tanagdadakol ang mga estudyante asin empleyado kaniya o minabot sa 353 na mga enrollees ngunya na taon asin 24 mga empleyado iniyo sa paagiman kan mga teaching and non-teaching personnel. Nagpapadagos ang pagpapatugbukan 3-story 12 classroom building para man magamit sa masunod na school year 2024-2025. Ini ang pinagbutasan na kumpirmasyon kana mga opisyalis kanda barangay kanda Balatas sa paagiman ni Kagawad Alan San Juan. Katakudman kan selebrasyon 10 estudyante ang nakaresibinin libreng bisikleta sa irarom kan pinagaapod na Bike to School program kanda City Bicycle Board asin kanda City Environment and Natural Resources Office. Katakod kan na bagay na niya nauugma ana mga opisyalis kanda barangay pati naman ang Parent Teachers Association ninulita ang mga problema sa classroom luway-luway na natauanin doon asin atensyon kanda Department of Education digdi sa laog kan na Siyudad Canaga na iyon ang gagaramiton kan mga estudyante na padagos na nag-i-enroll sa sinambit ng eskwelahan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan padagos ngunyan na pinaghihidaw kana mga residentes kana Siyudad kana Naga parte mismo kanda ginigibo nga investigasyon o gigibuhon na investigasyon kanda mga miyembros kanda nanunungdan lalong-lalo na kan Commission on Audit kabali naman dyan nagkapira nga opisyal sa laog ka na Siyudad Canaga arukan sanggunian na pang-lunsod. Pirang taon na ana aligasyon kan baka dapat subuot digdi maimbestigaran. Bako sa naman subuot ang STL Payula anasambitan ng mga aligasyon sa lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Kadakol pa subuot ng mga opisina ang dawit sa mga aligasyon na ini orog na sa parte mismo kan na bata susug kaya sa surat na ipinagpadaran ni Abogado Lene Robredo sa laog mismo kan konseyo poon taon na 2022 sagpud ng taon na 2024 egwa subuot nin mga aligasyon sa korupsyon sa lado subuot kan baka mga proyektong infrastruktura kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Ang STL
pwede na daiya matukarnin huli ta digdi nakapalaman man sa kasuguan kan presidente kan Pilipinas alagad an aligasyon sa baka dapat subot tukaron kan oversight function sa laog mismo kan konseho kan syudad Canaga pondo kan syudad ang dawit digdi ang kwartang gikan sa publiko dapat aramon asin na digdi kilatison ang mga dokumento kan bakpoon pa kan 2022 sa gudnang 2024 para maaraman kung may mga anomalya sa mga proyektong ini orog nata may duwang opisyal kan bak na naghali na sa saindang pwesto sa laog mismo kan pagiging miyembro kani kung totoo subuot na digdi panindugan kan lokal na gobyerno kan syudad Canaga anda sarunga syudad na sinasabing sentro kan na maray na gobyerno dapat tutukan asin na imbestigaran aramon ang katotohanan dapit sa sinambit ng mga sahod. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin na si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa po pagkatabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.